Punong-punoan! Punong-puno uli si Cimarron ng galon. At may nahakot na kanina. Ito si Bossing, ang dami pang nilalagay. Hindi kaya nung nung e-bike. Saka isang tricycle. Wow! Tambak. Pagka ganito po kasing Monday ay napakarami ng order sa amin. Galon, laundry, hanggang mamaya po yung gabi tuloy-tuloy yung aming deliver. So ito yung aming pinakamasipag na katuwang. Ayan oh. Punong-puno yan. Meron pa doon. Pero malakas to si Cimarron. Good day mga Katito Bar. Shoutout ko lang si Ens. Sana next vlog mo paano magsimula ng laundry at water refilling station. Ano-ano ang mga requirements at magkano ang investment para sa ganyang business. So shoutout sa inyo sir. Salamat po sa inyong katanungan. At may isa pa po nagtanong, si Christopher Campbell. Sabi niya, congrats sir, next vlog nyo, sana kwento nyo paano nagsimula yung business at kung magkano magagastos. God bless po. At ito din, si Nick Nock. Nice, magkano po inabot ng puhunan? At i-share ko lang po sa inyo kung paano ako nagka-idea o paano ako nag-start ng business na to. Itong laundry shop at saka itong refilling station. Dahil na din po siguro yan sa napakababang rate nila. Alam mo, kumbaga, nung mababa na yung kinikita natin ay naghanap tayo ng traditional business na talagang kung saan ay tuloy-tuloy yung kitaan. At siyempre, habang bago pa lang tayo dito sa business na to, tinututukan natin yung mga trabaho. At the same time, dito na rin ako nag-work. Kumbaga, araw-araw, una dito muna sa laundry. Pangalawa, nung may mga nakasama na kami, ay dito naman ako nagtutok sa refilling. At may nagtanong din po nga na kung magkano yung initial capital sa mga ganitong business. So wala po kaming malaking halaga. Ang maganda lang niyan, may malaki kaming pananampalataya. Dapat sa ganitong business, malaki yung faith mo. Dahil kung wala kang faith, ay hindi mo kayang simulan yung ganito kalaking business. So naglabas lang kami ng una dito sa laundry machine. Ang initial capital namin dito is 300,000. Tapos niloan kasi namin to. Kumbaga may monthly pa kami hinuhulugan dito. So yun, 300,000. Tapos dito sa water refilling ay ano lang to, 100,000 to 120,000. Depende kasi kung kami na din kasi ang nagkakabit nito, kaya medyo nakatipid kami. Ang una mong hahanapin talaga yung mapupwestuhan. So medyo mahaba yung kwento at short lang yung aking na-share sa inyo. Tanong dito, kumikita ba kayo dito sa business na to? At kaya nyo bang bayaran yung lahat ng expenses dito sa business na to? Kami po ay naka-isang buwan na dito, magdadalawang buwan na, at sa biyaya ng Panginoon ay yung mga bayarin dito, syempre yung rent dito sa aking kinuhang pwesto ay 45,000. Tapos may hinuhulugan kaming machine, 32,000. At yung expenses namin napakataas. Pero maganda sa biyaya ng Panginoon ay napoprovide naman po lahat yung mga pangangailangan. Yun lamang po yung aking ma-share at medyo mahaba po kung talagang ikikwento ko lahat yung kung paano tayo nagsimula. At least napahapyawan ko kayo sa negosyong ganito
Ito po kasing business na to ay talagang booming dito sa Pilipinas dahil kumbaga kasama na to sa ano, 'di ba? Food, shelter at saka clothes. Sa laki ng market ng ganitong klaseng business ay talagang napakarami. So, nagsisimula pa lang kami at syempre hindi pa rin masyadong kilala yung aming shop. Ay sa biyaya ng Panginoon ay talagang dumadami yung nagpapalaba at dumadami yung customer namin sa tubig. So dalawa yung aming hinawakan kaya medyo mahirap. Biyaya nga lang ng Panginoon, may mga tao kami nakuha at yun yung katuwang namin sa business na to. So maraming salamat po sa mga nagtanong at maraming salamat din po sa patuloy na nanonood sa aking YouTube channel. So tunghayan po natin yung mga araw-araw naming ginagawa dito. Silipin po natin yung ating mga kasama at kapartner dito sa ating laundry shop. At interviewin natin sila habang sila ay nagtatrabaho. So pasok tayo dito sa loob. Hindi pa namin talaga ito naharangan. Kaya kitang-kita na yung loob. Dito yung tubigan namin. At dito yung laundry. So, kausapin natin yung iba't iba nating iba't iba nating kapartner dito. Hello! So, Assalamualaikum guys! May kasama akong Muslim dito. Siyempre, nai-enjoy siya dito sa pagtatrabaho. Part-time lang dahil itong sila ay papunta ng abroad. Papunta sa Qatar! Papunta siya ng Qatar. Taga saan ka na? Sa Cotabato po! Cotabato. Cotabato City! Shout out sa inyo lahat dyan! At meron din tayo dito taga Davao. Wow! Saan ka sa Davao ate? Sa Samal Island! Samal Island. Samal Island! Malapit po kala Tatay Digong. Kahit Tatay Digo! At yung isa doon, nagtago na naman. May nakaupo pa rin po doon. Ate ko naman, itong aking madam. Picture! Be, ayos pa kita. Ayun! At yung mga natupina nila ay dito nila nilalagay. Tapos may pumipick up dito na yung kapartner ko naman. Pinipick up niya dito pagka tubig at saka laundry. So dito. Mamaya papakita ko yung pagdating niya. At si tatay nandito naman. Ang ating security. Joke lang. So medyo mainit yung panahon kaya siya nakaubad. Okay. Ito po, dumating na yung magpipick up. So pang ilang hakot mo na to? Pang-pito na po. Pang-pito. So magkasabay yung yan, laundry at saka mga galon. So ngayon, lalagyan uli namin yung mga dala niyang galon para i-biyahe doon o isabay. So yan, ibababa muna natin. At ito naman si Kuya Brayo ay taga, saan ka na nga? Ay, taga Isabela. Siya ay taga Isabela. Saan ka sa Isabela? San Mateo po. Taga San Mateo, Isabela. So malalayo po yung aming mga kasama ditong kasama namin sa trabaho. Malalayo yung lugar. Yung isa Mindanao, yung isa Davao, Isabela. Iba't iba yung pinagmula namin. Pero kami, sama-samang nagtatrabaho. Tingnan nyo po yung ang dami ng labahin. Ito siguro mga 3 load ng labada na yun yung mabigat. Iso-shorting namin yan kasi ang isang load is ayun, maximum of 8 kilos load. 175 po yung aming full service. Ito, lagyan na natin ng laman itong mga galon. Let's go.
At yan po mga ka-Tito Bar, ginabi na kami ng paglalaba at marami pa rin kaming tatapusing labada. So hindi namin matatapos to dahil yung iba ay bukas na naman i-deliver. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa aking YouTube channel. At mga minsan, babiyahe pa rin tayo sa Lalamove.